iglesia po ako ni Kristo. Matagal ko na pong gustong kumuha ng tungkulin. Kaya lang po laging, pakiramdam ko laging may hadlang. Tapos po, itong nagkaroon ng COVID, simula po February, hindi na po ako nakalabas ng bahay dahil bawal po sa akin. Nagpapanata po ako gabi-gabi na sana kung luluobin ng Diyos na pagkatapos ng pandemya, ako ay babalik sa kapilya para kumuha ng tungkulin. Dangan nga lang po, sa akin pong mga pagpapanata, hindi ko magawang pagpatawad sa mga taong gumawa sa akin ng kasalanan. Kahit po nananalangin ako sa gabi, tuwing matutulog na lang po ako, nandun po yung puot sa puso ko na hindi ko magawang magpatawad. Isang araw po, in-invite po ako ng hipag ko, nakaanip po ninyo, na kung hindi ko mamasamahin, ay makinig po ako sa mass indoctrination nyo noong August, na hindi po 16 na po noon, nung time na yon, na hindi ko po tinanggihan dahil since 1992 po ay nakikinig na po ako sa inyo. Bata pa po kasi kayo nung time na yun, pero magaling po talaga kayo pagdating sa Bible. Gusto ko lang pong malaman, brother, ito po bang pinagpapanata kong ito, ito pong iglesia ng Diyos po ba ang naging daan? Kasi hinihiling ko po na bigyan niya ako ng sign kung saan ako nararapat na maglingkod sa totoong Diyos. Kasi napakinggan ko po yung buong doktrina nung August. Dangan nga lang po hindi ako nakapag-bautis kung gawa ng po yung aking nagkaroon po ako ng buwan ng menstruation, umabot po ng 1 buwan, kaya hindi po ako nakapagpabautismo. Gusto ko lang po sanang dinala na po ba ako dito ng Diyos para dito na buong buhay ko susulitin ko para maglingkod po sa Kanya. Yun lang po. Alam mo, kapatid na Janet, may babasahin akong talata, doon sa Roma 8:28. Pakinggan mo mabuti, ha? At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa Kaniyang nasa. Sabi ng Diyos, salita ng Diyos ito, sinulat ni Pablo, nalalaman natin lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyang mga tinatawag ng Diyos alinsunod sa Kanyang nasa. Tinatawag ka ng Diyos kaya nangyari sa iyo yan. Lahat kasi ng bagay magkakasamang gumagawa. Naawa ang Diyos sa iyo. Nasa kulungan ka kasing mali. Nasa iglesia kang mali, kapatid. Isipin mo, ang iglesia mo, iglesia ni Kristo, tapos yung Kristo mo, tao. Tinuro ba sa'yo na si Kristo wala pang sanlibutan, ipinanganak na ng Diyos? Naituro ba sa'yo yun? Hindi po. Marami pong mga bagay Narinig mo na yun? Hindi pa po. Narinig mo na sa akin yun? Oh. Sa akin narinig mo yun? At para sabihin mo, si Kristo tao lang, tinuruan ka ng kapiraso, hindi buo. Bago nilalang ang lahat ng bagay ng Ama, nanganak muna siya, siya mismo ang nanganak. Ang anak niya, ang tinatawag niyang anak. At yung anak na yon ang ipinangakong lilitaw sa Israel na Mesiyas. Siya ang anak ng Diyos. Ba't natin ang 2:7 ng awit? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Yung araw na pinanganak siya, kailan nangyari yon?
17:5 ng buwan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Bago palalaki ng sanlibutan, ipinanganak na siya ng Ama eh. Niluwalhati na siya ng Ama. Tinawag na siyang anak bago palalangin ng sanlibutan. Kaya, kapatid, kung itinuro lang ito ni Manalo, hindi ka maniniwalang si Kristo tao. Kasi wala pang mundo, ipinanganak na siya ng Diyos eh. Kaya nung ipapanganak siya sa laman, no, sa lahing Israel, ang hula ni Propeta Mika 5:2, kapatid na ganyan. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ayon, sabi sa Biblia, yung lilitaw sa Bethlehem, si Kristo yon, ang pinagbuhatan niya mula ng walang hanggan. Ibig sabihin, wala pang lumpas sa eternity, umiiral na siya. Kasi ipinanganak na nga siya ng Ama bago pa nilalang ang sanlibutan. Hindi tinuro ni Manalo yan eh. Pero nasa Biblia yan. Yan ang katraidura ng mga pastor sa Diyos. Ang nasa Biblia hindi tinuturo. Duwag silang ituro kasi mahahalata ang katangahan nila sa Biblia. Kaya kung tinatanong mo sa akin, gusto mong kumuha ng tungkulin sa iglesia ni Manalo, hindi matuloy-tuloy, lahat ng bagay na nangyari para sa ikabubuti mo, kapatid, hanggang sa nakapakinig ka ng aral na galing sa Biblia. Yun ang dyan, yan ang pinaka final analysis dyan. Lahat ng bagay gumagawa magkakalakip sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Yaong mga tinawag alunsunod sa kanyang nasa. Ang Diyos na ang tumatawag sa iyo, kaya hindi ka matuloy-tuloy, doon sa gusto mong tungkulin sa iglesia ni Manalo. Unang-una, walang katotohanan niyang iglesia na yan. Tayo ng tao yan eh. Pati aral diyan galing sa tao. Ang daing aral diyan na galing sa tao, wala sa Biblia. May laga, no? Abuloy sa Webes, may abuloy ng Linggo, merong lagak, may para sa kapilya, may para sa pasalamat na taunan. Yan bang lahat ng hinihinging pera sa inyo? Nasa Biblia ba yan? May tinitipon construction, may pambili ng lupa, may pagpapakumpuni ng kapilya. Basahin na nga natin, Daniel. Mahirap magdadaldal ng walang batayan. Ito po ang kanilang Ministerial Ethics and Church Procedures, page 250. Ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal, maging ito ay abuloy ng Panghuwebes, Panglinggo at Kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya, at gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Ang dami namang salapian yan. Iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Hindi na sinabing isa-isa eh. Kasi hahabang masyado sa dami. Pagkatapos banggitin yung abuloy ng Webes, Panglinggo, at Kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa, pagpapakumpuni, pagtatayo ng kapilya, mga salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa, at iba pa.
Pagkatapos nung iba pa, marami yon. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Napakaliwanag na salapian yan eh. Kwartahan ang tawag nung una rin. Kaya yumaman yung mga pastor nyo eh. Mga leader ng inyong relihiyon. Naging bilyonaryo. May sariling eroplano. Galing sa mahihirap na miyembro. Ha? May mansyon na bilyon ang halaga. Bilyon ha? Saan galing? Wala namang negosyo yung mga yan, kundi mula sa pagkapanganak, mula sa paglilihi. Nanggaling na lahat sa mga mahihirap na miyembro sa iglesia nyo. Alam mo, hindi naman siguro masama na nagbibigay ka eh. Hindi masama yun. Pero, pag ang binibigyan mo, dinadaya ka, napakasama nun. Hindi ka tinuturuan ng tunay na aral. Yun lang pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Di nila tinuturo yan eh. Sinasabi nila anak ni Maria, kaya tao. Hindi totoo yan. Bago lalangin ang mundo, ipinanganak na siya ng Diyos ayon sa Biblia. Kaya, diyan sa mga bagay na yan, mag-isip ka, kapatid na Janet. At sana, kaawaan ka ng Diyos, pati ang iyong buong pamilya, na makaligtas kayo diyan sa relihiyong yan. Itinayo ng tao, may utos tao. Ang mga iba't ibang utos diyan galing sa tao. Kailangan iboto mo yung gusto ng pastor mo. Pag hindi mo binoto, titiwalag ka. Wala sa Biblia yan. Ang sa relihiyon, hindi nakikialam sa politika yan. Para pilitin kang bumoto, titiwalag kapag hindi. Labag na sa Biblia, labag pa sa konstitusyon ng Pilipinas yan. Yan ang dapat nyo maintindihan. Naunawaan mo sagot ko, kapatid na Janet? Opo. Para po akong nabunutan ng tinig, brother. Salamat po ng marami. Salamat po sa Diyos. Sana po, Salamat sa mas indoctrination na darating, loobin na po niya na makapagbautismo ako. Nagpapalakas lang po ako ngayon kasi medyo mahina pa po ako. Kaya kailangan kong magpalakas para po makapagpabautismo po ako. Sige kapatid, samahan ka nawa ng Diyos. Kasama ka sa aming panalangin na at sa marami pang iba na sa ating panahon ay hindi tayo nakakatiyak na maaaring isang araw mawawala na rin tayo sa mundo. Sana bago tayo mawala, wala namang makakaiwas doon. Sana maging dapat tayo sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Janet.